Kabanata. Miguel. Hindi ako makapaniwalang aabot sa ganun ang pagiging gahaman mo, Papa. Galit na si Tani Miguel sa ama. Nagdahil sa inyo, namatay ang batang dinadala ni Almira. Pinatay niyo ang anak ko. Ang dapat sana ay magiging apo niyo. Nagimbal si Don Dom sa sinabi ni Miguel. Punong-puno ng pagsisising tiningnan niya ang anak. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang naman ay takutin si Almira para layuan ka niya. Hindi ko akalaing aabot sa ganun ang lahat. Takutin? Yun lang ba talaga ang pakay niyo, Don Dominic? Namatay si Paul at ang baby sa sinapupunan ko nang dahil sa kasamaan ninyo. Sumbat ni Almira sa matanda. Muling dumaloy ang luha sa kanyang mga mata nang maalala ang mga nangyari. Inakbayan siya ni Miguel para kalamayin ang kanyang kalooban. Patawarin ninyo ako. Unti-unting lumuhod si Don Dominic sa harapan ni Almira. Patawarin mo ako. Sa kagustuhan kong maipagmalaki ako ng pamilya Stevenson, naging gahaman ako sa salapi at kapangyarihan. Unti-unting pumatak ang mga luha nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay narealize niya na hindi naman siya naging masaya dahil kinakain siya ng galit at panibugho. Tiningnan niya ng matiim si Miguel. Pati ikaw, ginamit ko para sa sarili kong mga ambisyon. I'm sorry, anak. Tahimik lamang si Miguel habang nakatingin sa ama. Nakikita niya ang sincerity ng paghingi nito ng sorry sa kanya. Ngunit sa ngayon, ay hindi pa niya kaya itong patawarin. Tumating ang mga pulis at inilabas si Don Dom ng mga ito. Humahagulgol ito habang papalabas sa mansyon nito. Biglang nakaramdam ng awa si Almira dahil naalala niya ang kanyang mama dito. Nang nasa labas na sila ay nagulat siya nang bigla na lamang may dumating na nakamotorsiklo at naglabas ng baril na itinutok sa kanya. Ngunit bago pa iyon maiputok sa kanya, ay mabilis na naiharang ni Don Dom ang sarili kung kaya't ito ang tinamaan. Lumagapak ito sa sahig. Papa! Sigaw ni Miguel. Kaagad namang bumunot ng baril ang mga pulis at hinabol ang lalaking sakay ng motorsiklo. Waring natulala si Almira sa bilis ng mga pangyayari. Muntikan na namang manganib ang buhay niya. Napatingin siya kay Don Dom na waring nag-aagaw buhay. Tumawag kayo ng ambulansya! Natatarantang sigaw ni Miguel. Ilang sandali pa at may dumating ng ambulansya para dalhin si Don Dom sa ospital. Kahit masama ang loob ni Almira sa matanda, ay ipinagdarasal pa rin niya ang kaligtasan nito. Ama pa rin naman ito ni Miguel. Besides, iniligtas nito ngayon ang buhay niya. He's okay now. Balita ni Miguel kay Almira matapos nitong makausap ang doktor. Nakahinga ng maluwag si Almira. This time, iniligtas niya ang buhay ko. Halos paanas lamang nasabi niya kay Miguel. Pero sino ang gustong pumatay sa akin? Naguguluhang tanong niya, bagamat alam niyang marami siyang kalaban sa negosyo. Nahuli na ng mga otoridad ang bumaril kay Papa. Nasa custody na siya ng mga pulis at may malinaw ng salarin. Gusto ko lang ng malinaw na investigasyon at mga ebidensya para masampahan natin ng kaso ang taong gustong pumatay sa'yo. Pahayag ni Miguel sa kanya sa nagtatangis nitong mga bagang. Sino gustong pumatay sa akin? Curious na tanong niya rito. Ngunit sa halip na sagutin siya ni Miguel, ay hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Doon ka muna sa safe house at sundin mo ang lahat ng mga sasabihin ko at huwag mong ipapaalam kahit na kanino ang tungkol dito. Gugulatin natin ang taong gustong pumatay sa'yo. Titsakin kung masira muna siya bago pa man mangyari ang kanilang mga plano sa'yo. Pagamat gulong-gulo ang isipan, ay ipinaubaya na lamang ni Almira ang lahat kay Miguel. Sa ngayon, ay masyado siyang emosyonal at baka magkamali lamang siya ng desisyon kung makikialam pa siya.
Makakaasa kang tatapusin ko ang lahat ng gulong to, Almira. At mamumuhay tayo ng tahimik at mapayapa. Pagbibigay assurance nito sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Basta, kung anong plano mo, make sure na palagi kang safe. Paalala niya rito. Tumunog ang telepono ni Almira. Si Giselle ang tumatawag. Sinenyasan siya ni Miguel na huwag niyang sagutin ang tawag nito. Sa ngayon, maaaring nasa paligid mo lang ang mga kalaban. Babala nito sa kanya. At ilang sandali pa ay si Jeffrey naman ang kumukontak sa kanya. Ngunit hindi rin niya sinagot ang tawag nito. Tama si Miguel. Hindi niya alam kung sino ang totoo niyang kaaway. Napatikom ng kanyang mga palad si Miguel nang makumpirma kung sino ang taong nais na pumatay kay Almira. Hayaan mong ako ang gumawa ng kanyang magiging sentensya, Miguel. Sabi ni Almira sa kanya nang ipaalam niya rito ang tungkol dun. Pero tiningnan siya ni Almira ng matiim. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Napabuntong hininga ng malalim si Miguel. Bagamat natatakot siya para sa kaligtasan ni Almira, alam niyang hindi ito gagawa ng hakbang na ikapapahamak nito. Tumango siya rito. Napangiti si Almira. Thank you, Miguel. Sabi nitong siniil siya ng maalab na halik sa kanyang mga labi. Muling nag-init ang kanyang pakiramdam at nabuhay ang kanyang pagkalalaki. Ngunit bago pa siya tuluyang madarang, ay lumayo na si Almira sa kanya. Nagpoprotesta ang kanyang muka nang tingnan nito. That can wait, Miguel. Kailangan muna nating tapusin ang lahat ng mga problemang kinakaharap natin ngayon. Nakangiting sabi ni Almira sa kanya. And kailangan ko ring asikasuhin ang nalalapit na launch ng skincare ko. Kinabig niya to. Hindi ba pwedeng mamaya na yun pagkatapos ng namumungay ang kanyang mga mata? Hinalikan niya ito sa leeg. Napasinghap si Almira. Alam niyang nagsisimula na rin itong mag-init kung kaya't ipinasok niya ang isang kamay sa loob ng blusa nito. Miguel! Bago pa tuluyang mawala sa sarili niya si Almira, ay mabilis na siyang kumalas sa mga yakap ni Miguel. I have to go! Tila walang conviction na sabi nito. May meeting ako at hindi ako pwedeng malate, okay? Sabi niyang pinandidilatan pa ito ng mga mata. Ngunit mukhang desidido si Miguel na maangkin siya ng mga oras na yun. Isa lang, please. Nagsusumamong sabi nito. Muli siya nitong kinabig at this time, mas maalab ang ginawa nitong paghalik sa kanya. Tuluyan nang nag-init ang buong katawan niya. Bakit pa hirap na hirap siyang paglabanan ng lalaking ito? Never siyang naging ganito kay Paul. Siguro ay dahil mas matindi ang nararamdaman niyang pag-ibig dito. Actually, noon pa naman niya na-realize na si Miguel ang kanyang greatest love, kung kaya't labis-labis siyang nasaktan nang mag-alsabalutan siya paalis ng kondominium nito. Yung sakit na yun rin ang naging motivation niya kung bakit siya nagpunyagi at naging matagumpay. Ginamit niya ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya upang makaalis sa kanyang masamang nakaraan. I love you so much, Miguel. Waring daing na tumatakas sa kanyang lalamunan habang tinatanggap ang mainit nitong mga halik na dumadampi sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. I love you, Almira. Sabi ni Miguel sa kanya. God, wala akong ibang babaeng minahal na kagaya ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Na kahit na hanggang sa panaginip, naiisip kita. Actually, para akong masisiraan ng bait nang mawala ka sa buhay ko. At hinding-hindi na ako makakapayag na mangyari muli yun. Alam niya kung ano ang pakiramdam ni Miguel ng mga sandaling magkahiwalay sila dahil yun din ang pinagdaanan niya. Tulad nito ay para siyang mababaliw sa sobrang sakit ng naging paghihiwalay nila. Hindi na rin siya papayag na maulit na naman yun. Miguel! Binuwat siya ni Miguel at dinala sa kwarto nito. Nang maihiga na siya sa kama, ay unti-unti nitong hinubad ang kanyang kasuotan gamit ang mga kamay at labi nito. Napakalaking tanga niya para isiping layuan ang lalaking ito. Kung nagkataon palang pinairal na naman niya ang kanyang pride at hindi niya ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag,
Magkakahiwalay na naman sila at magiging malungkot na naman ang buhay niya. Minsan, hindi rin maganda ang labis na pride. Maraming relasyon ang nasisira ng dahil dun. Nakatungo si Dondom habang inilalabas siya ng ospital para dalhin sa loob ng bilangguan. Pinagsisihan niya na labis niyang pinairal ang kanyang pagiging gahaman. Masyado siyang nagalit sa kanyang naging sitwasyon. Kinaawaan niya ng labis ang kanyang sarili dahil anak lamang siya sa labas. Sa dami ng kanyang gustong patunayan, pati ang relasyon niya sa kanyang pamilya ay tuluyan ng nasira. Ang taas-taas ng tingin niya sa kanyang sarili nang magtagumpay siyang maitayo ang kanyang mga negosyo na walang tulong ng kanyang ama. Ngunit sa halip na maging masaya, ay hindi pa siya nakontento. Naghangad pa siya ng labis. Hanggang hindi niya namamalayang unti-unti na rin siyang bumabagsak. Hindi niya matanggap ang katotohanan yun, kung kaya't ginamit niya si Miguel para muling maibangon ang sarili. Pinilit niya itong ipagkasundo kay Rochelle dahil alam niyang makakatulong ang pamilya nito sa kanyang problema. Kaya naman tinutulan niya ang relasyon nito kay Almira. Damn, siguro ang lahat ng nangyayaring ito ngayon sa kanya ay karma sa kanyang mga naging kasalanan. Napahagulgol siya habang papasok na siya sa selda. Hindi niya akalaing sa ganito hahantong ang kanyang buhay. Pigo pa rin ako. Ngayon siguro ay pinagtatawanan ako ng aking mga kapatid sa ama. Parang nababaliw na sambit niya habang walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Patawad! Patawad sa mga nagawa kong kasalanan! Sigaw niya. Napaluhod siya sa harapan ng mga pulis. Huwag niyo na akong ipasok sa loob ng selda. Magbabagong buhay na ako. Nagsusumamong sabi niya. Ngunit tila walang naririnig ang mga ito. Pilit siyang itinayo at sapilitang ipinasok sa loob ng selda. Natatakot na napatingin siya sa mga kasama niya sa loob ng selda na waring pinagtatawanan siya sa lakas ng iyak niya. Pinigilan niyang muling mapaiyak. Sumiksik siya sa sulok habang takot na ipinikit ang mga mata. Ngayon lang siya natutong magdasal. Diyos ko, iligtas mo po ako sa mga taong naririto. Paulit-ulit na usal niya. Kasabay ng pagkakakulong kay Dondom, ay dinakip rin ng mga pulis si Mang Lucio at ang mga iba pa nitong mga kasamahan. My God, ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit inalis mo sila sa trabaho. Ang buong akala ko, ginawa mo lang yun out of my pride? Tanong ni Almira kay Miguel. I'm sorry kung napag-isipan kita ng kung ano-ano, Almira. Paghingi ng dispensa sa kanya ni Miguel. Tumango si Almira. Marami rin ako naging kasalanan sa'yo. Hindi ako nagtiwala sa'yo. And I'm sorry. Niyakap niya ng mahigpit si Miguel. Ako rin, mas pinairal ko ang selos ko. This won't happen again. Sagot ni Miguel sa kanya. By the way, gusto kong madalaw ang papa mo. Not for anything else. Dahil gaya niya, may mga nagawa rin namang kasalanan sa'yo si mama. Hindi perfect ang mga naging magulang natin. But at the end of the day, mga magulang pa rin natin sila. At saka alam ko pinagsisihan na ng husto ng papa mo ang lahat ng ginawa niya. In fact, iniligtas niya ang buhay ko kaya siya nabaril. Oh, at salamat sa pagbibigay mo ng kapatawaran kay Papa. Ginagawa ko yon para rin sa sarili ko, Miguel. As much as possible, gusto kong magsimula tayo na wala nang kinikimkim na galit sa kahit na kanino. Kaya mas lalo kitang minamahal, Almira. Ibang-iba ka sa impression ko sa'yo nung una. Well, hindi naman talaga ako mabait. Pero natuto akong maging mabuting tao dahil tinuruan niyo ako ni Alondra. Mabuting tao ka. Naniniwala ako dun. Nabulag ka lang ng mga circumstances dahil sa ginawang pambabrainwash sa'yo ng mama mo. And speaking of her, gusto ko rin siyang dalawin sa puntod niya. Kahit naman ganun ng mama mo, alam kong minahal ka rin niya kahit papano at deserve niya rin ang kapatawaran. Matagal ko nang pinatawad si mama. Sabay na nagsindi ng kandila sa puntod ng kanyang mama at papa sina Almira at Miguel. Umusal siya ng taimtim na panalangin para sa kanyang mga magulang. Kasabay nun
ay ang paghingi niya ng blessings ng mga ito sa panibagong buhay na haharapin niya kasama si Miguel. Hinawakan niya ang isang kamay ni Miguel habang napapaluhang kinakausap ang kanyang ama. I'm so sorry pa kung hindi ako nakahingi ng sorry sa inyo bago kayo namatay. Hindi ko rin nasabi kung gaano ko kayo kamahal dahil nabulag ako ng maling paniniwala ko tungkol sa inyo. Pero pangako, Papa, itutuwid ko ang lahat ng mga naging pagkakamali ko. At pangako rin this time, magiging maayos na ang buhay ko para maging proud kayo sa akin kung nasan man kayo ngayon. Sayang at hindi nyo nakilala si Miguel. Pero alam ko namang approve siya sa inyo. Pangako po, aalagaan at pakamamahalin ko ang anak ninyo. Sabi naman ni Miguel na pinisil pa ng bahagya ang isa niyang kamay at dinala ito sa mga labi nito. Mahal na mahal ko po si Elmira and I promise to love her for the rest of our lives. Pagkatapos dumalaw sa puntod ng kanyang mga magulang, ay pinasyalan naman nila si Alondra, nakakapanganak lamang, at gaya ng hula nila, kambal ang anak nito. Dalawa kaagad ang junior nyo. Masayang-masayang sabi ni Miguel kay Tyrone, saka bumaling sa kanya. Ikaw kaya, kailan mo ko mabibigyan ng junior? Pabirong tanong nito sa kanya. Napangiti lang siya rito, saka nilapitan niya si Alondra at hinalikan nito sa noo. Hindi ako makapaniwalang sa lahat ng mga pinagdaanan natin, magiging maswerte tayo sa pag-ibig. Mahinang sabi niya sa kakambal. Napapaluhang tiningnan siya ni Alondra. Oo nga ate, at masayang-masaya akong sa wakas. Natagpuan mo rin ang pag-ibig mo. Ni sa hinagap, hindi ko inakalang si Miguel pala magiging ending mo. Napatawa siya. To think na nag-umpisa kaming galit na galit sa isa't isa. Anya, habang naaalala ang una nilang pagtatagpo ni Miguel. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang mga kamay ng kapatid. Ang hiling ko lang, maging ganito sana palagi ang takbo ng buhay natin. Of course, hindi maiiwasan yung konting away at tampuhan, pero sana hanggang dun lang. At sana rin maging maayos ang buhay ng mga anak natin. Kumusta nga pala si Paula sa Amerika? So far, okay naman. Kibit balikat na sagot niya. Balak naming doon na rin pag-aralin sa Amerika si Debbie. Siguro kapag medyo malakas na ako at kaya ko nang bumiyahe, sa Amerika muna kami magstay ate. Kumusta nga pala ang papa ni Miguel? Nakausap mo ba siya bago siya maipasok sa bilangguan? Tumango siya. Ang dami mong hindi ipinaalam sa akin ate. Paano ko ba papaalam sa'yo? Taon-taon ata nanganganak ka. Ayoko naman bigyan ka pa ng stress. Namula ang muka ni Alondra. Napabungis-ngis siya. By the way, since hindi ka makakapunta sa launching ng skincare products ko for obvious reason, dinalhan na kita ng mga samples. Wow! Thank you, Ate Elmira! Pero promise, hindi ka pwedeng umabsent sa araw ng kasal ko. Siyempre naman, ate. Saka malakas na ako nun. Pagbibigay assurance ni Alondra. Dapat lang. Kung hindi, magtatampo ako. Ate, itutuloy mo pa rin ba ang plano mo sa launching ng skincare products mo? Tumango si Elmira. Magandang publicity yun. Sigurado mapag-uusapan kami ng husto. Nakangising sabi niya sa kakambal. At saka deserve naman nila yun. Basta ate, mag-iingat ka. How is Tito Dom coping? Tanong ni Tyrone nang magkasarininan sila ni Miguel. Hindi okay, pero wala naman kami magagawa. Kailangan niyang panagutan ng mga kasalanan ginawa niya. Sabi ni Miguel. Tumango si Tyrone saka humigop ng kape. I can't believe humantong sa ganun ng lahat. Mabuti naman at naayos na habang maaga pa. By the way, may lead ka na ba sa gustong pumatay kay Elmira? Kumusta ang investigasyon? Umuusad naman at natukoy na ang mastermind sa tangkang pagpatay kay Elmira. Napailing si Tyrone. Kaya nga nag-aalala ako sa lagay ng mga anak ko. Kung ako lang masusunod, gusto ko nang dalhin ang mga anak ko sa Amerika. Lalo na ngayong lumalaki na ang pamilya ko. Huminga ito ng malalim. Hindi ko alam kung bakit may mga ganit tayong kamag-anak na hanggang ngayon gusto pa rin makuha ang mga negosyo na hindi naman nila pinaghirapan. Ani Miguel. Nabalitaan kong pinag-iinitan kanilang mapaalis sa pwesto. Sa ngayon, hindi na mahalaga sa akin ang pwesto sa kumpanya.
sabi ni Tyrone. Ang mahalaga ay ang safety ng pamilya ko. Tinapik ni Miguel sa balikat ang pinsan. Kaya mag-iingat kayo mag-anak. Alam mo namang nasa tabi-tabi lang ang mga kalaban natin. Lalo ka na. Talaga bang hindi mo tatanggapin maging CEO ng kumpanya? Tyrone, ibabalik ko ba sa iyo ang posisyong yun kung may interes ako? Masaya na ako sa takbo ng sarili kong negosyo. At least, wala na akong sakit ng ulo. Besides, wala naman talaga akong hilig sa corporate world kahit noon pang mga bata tayo. I know, kaya hirap na hirap akong humanap ng pagkakatiwalaan ko. Napapabuntong hiningang sabi ni Tyrone. Hindi mapakali si Jovan. Tsinyak niyang areglado ang lahat ng ipinag-utos sa kanya ni Almira. Maging si Ellen ay kinakabahan habang kinakausap isa-isa ang mga staff na namamahala ng production. Sinigurado naman ni Jeffrey na maayos ang lahat ng mga products na itatanghal sa gabing yun at hindi magkakaroon ng bulilyaso, habang si Miguel naman ay tsinek na mabuti ang safety ng lahat ng mga panauhin. Tsinyak rin niya ang kaligtasan ni Almira kung kaya't hindi siya umaalis sa tabi nito kahit pa nga napakarami na nitong bodyguards sa paligid. Hindi na baling masabihan siyang paranoid. Mas mainam na yung wala siyang pagsisihan. Nang magsimula ang programa at tawagin si Almira sa unahan, ay binulungan siya nito. I'll be alright. Magmumukha kitang bodyguard kung tatayo ka sa likuran ko. Sige na, kaya ko ng sarili ko. Hindi pa rin siya gumagalaw. Hindi niya ito gustong iwan sa gitna ng entablado kung kaya't bahagya itong napatawa sa kanya. Miguel, don't be so paranoid. Anyang humarap sa audience. I'm sorry kung nagiging overprotective ang fiancé ko, sabi nitong hawak ang mikropono. Nagtawanan ang mga panauhin. Pinamulhan ng muka si Miguel, ngunit hindi pa rin siya umalis sa tabi nito. And I can't blame him. Aaminin ko pong marami ang nagtatangka sa buhay ko. Kamakailan lamang po ay muntikan na akong mabaril. Salamat na lamang po at hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos. Anyway, hindi yun ang dahilan kung kaya tayo nagtitipon ngayon. Panimula niya. Tumugtog ang isang romantic song. Bata pa lang ako, maalaga na ako sa aking balat. Actually, ito ang dahilan ng aking confidence, ang magandang balat. At bawat kababaihan, deserve nating magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Dahil kapag confident tayo, kaya nating pagtagumpayan ang kahit na anong pagsubok sa buhay. Kaya naman, ngunit bago niya matapos ang kanyang sasabihin, isang video niya ang lumabas sa malaking screen. Nagulat ang lahat dahil doon ay nagpo-pole dancing siya. Kumunot ang noon ni Rochelle at Giselle. Napangiti si Almira nang makita ang reaksyon ng dalawa. Alam kasi niya ang plano ng mga ito. Ngayong araw ay nakatakdang isang bulat ng dalawa sa media kung ano ang dati niyang trabaho. Actually, kasabot nito si Elisa para doon. Ngunit sa huli ay nakonsensya si Elisa. Lalo pa at tinakot ito ni Miguel na kapag nakipagsabwatan pa ito sa dalawang babae, pati ito ay isasama nito sa demanda. Kung kaya't ipinagtapat lahat nito ang mga plano ng dalawang babae. Nagulat pa kayo, Rochelle and Giselle? Sabi yon ni Almira ang hawak ang mikropono. Tumutok ang kamera sa dalawang babae, pati na rin ang spotlight. Oho, dati akong pole dancer sa isang club. Aminado ako doon, at hindi na ako natatakot na malaman ng lahat ang nakaraan ko, lalo pa at ang nakaraan ko ang dahilan kaya ako naging matagumpay ngayon. Dahil ipinangako ko sa sarili kong hindi ako papatalo sa sitwasyon at hindi hanggang dun lang ang mararating ko. Salamat at alaga ko ang aking balat. Yon ang isa sa nagbigay sa akin ng kumpiyansa dahil alam kong maganda ako at kakayanin ko ang kahit na ano pa mang pagsubok na daraan sa buhay ko. Hindi gaya ng iba dyan. Pangit na nga, ang pangit pa ng ugali. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Maaari pa naman tayong magbago. Kaya nga ibinabahagi ko sa inyo ang lahat ng aking sikreto. Binubuksan ko ang aking nakaraan para magsilbing inspirasyon para sa lahat. Mga minamahal kong panauhin, ang J&J Skincare Products, ang kakampi nating mga kababaihan. Palpak ka talaga? Nanggigigil na sigaw ni Giselle kay Rochelle. Tumayo na siya at nangangatal sa inis na lumabas ng event. Sinundan siya ni Rochelle.
Nagsindi siya ng sigarilyo at parang maiiyak habang napapakinggan ang matagumpay na palakpakan ng mga panauhin. Friend, I did my best. I'm sorry kung si Almira mismo inamin ang baho niya. Actually, parang hindi man lang na-turn off ang mga tao sa pangit na nakaraan niya. Bakit ba lahat na lang nang gawin ng babaeng yun tanggap ng lahat? Sabi ni Rochelle na inis na rin. Samantalang ako. Parang mapapaiyak na rin ito habang nakatingin kay Giselle. Maya-maya ay napakunot ang noo nito. A friend, nagpaayos ka na naman ba ng muka? Bakit? May problema ba? Para kasing hindi na proportion yung liit ng mukha mo sa laki ng labi mo, sabi ni Rochelle. Actually, kapag tinititigan ka, parang nakakatakot ka na. Dumilim ang mukha ni Giselle. Ang rude mo rin no? Wala kang preno sa pagsasalita. Sigaw niya rito. Oy, nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit ba kasi hindi mo nalang tanggapin sa sarili mo na pangit ka? At never kang magugustuhan ni Jeffrey? Sigaw naman ni Rochelle. Ha! Bakit? Ikaw rin naman Habol ng habol kay Miguel. Yamot na sabi ni Giselle. Hinila niya ang buhok nito. Sa inis ni Rochelle, ay sinabunutan siya nito. Maya-maya ay may pulis na lumapit sa kanila. Huwag mong pakialaman ang away namin kung hindi pati kayo madadamay. Sigaw ni Rochelle sa mga pulis. Saka muling itinuloy ang pagsabunot kay Giselle. Wala kaming pakialam sa away niyong dalawa, anang matandang pulis. Pero kailangan naming hulihin si Miss Giselle Montemayor sa pagiging mastermind sa tangkang pagpatay kay Miss Almira. Napahinto sa pag-aaway ang dalawa. Gulat na gulat si Rochelle habang nakatingin kay Giselle. Pinagbalakan mong ipapatay si Almira? Ganyan ka kasama na nag-isip kang pumatay? Tatakpo sana si Giselle, ngunit kaagad siyang napusasan ng mga pulis. Napahagulgul ito. Rochelle, tulungan mo ko! Parang nandidiring pinalis ni Rochelle ang mga kamay nito. Wala akong kinalaman dyan. Napapailing na sabi nito sa kanya. Sariling desisyon mo yan. Oo, naiinis ako kay Almira. Pero never kong naisip na ipapatay siya. Hindi ako ganyan kasama. Hindi ako mamamatay taong gaya mo. Damn you! Kung magsalita ka parang ang linis-linis mo. Sigaw ni Giselle kay Rochelle. Nakikiusap ako sa iyo, Kuya Fernando. Nakaluhod si Victor kay Don Fernando. Ngunit hindi tumitinag ang matanda. Lumapit si Victor kay Almira. Ihurong mo ang demanda. Wala na akong pakialam kahit sa iyo pa ipamana ni Kuya ang lahat ng kanyang kayamanan basta walang sala mo lang si Giselle. Hindi umimik si Almira. Nasa kamay na ng otoridad ang tungkol sa kaso ni Giselle at susundin lamang niya kung ano ang tama. Ginusto ni Giselle yun kaya pagbabayaran niya kung ano ang nararapat na kaparusahan sa kanya. Matigas ang tonong sabi ni Don Fernando sa kapatid. Dismayado ako dahil hindi naman ako nagkulang sa inyo. Pero anong ginawa nyo? Sa halip na maging masaya kayo, naghangad pa kayo ng labis. Yan ang napapala ng mga gahaman sa kayamanan. Patawad! Kasalanan ko to, Kuya. Ako ang nagtulak kay Giselle para maging ganun siya. Kaya ako na lang sanang parusahan ninyo. Umiiyak na sabi ni Victor. Ako na lang ang ikulong ninyo. Deserve ni Giselle ang mabulok sa bilangguan. Malamig ang tonong sabi ni Almira kay Victor. Dumilim ang mukha ni Victor. Tumayo ito at sinampal si Almira. Nilapitan ito ni Don Fernando at hinampas ng hawak na tungkod. Talagang wala kang pagbabago. Kung ako lang ang masusunod, pati ikaw ipakukulong ko. Bulyaw ni Don Fernando dito. Saka tinalikuran na ito. Naiwan si Almira na nakatingin lang kay Victor. Alam niyang tama lamang ang ginawa niya dahil kung hindi niya tuturuan ng leksyon si Giselle, hindi ito titigil sa kasamaan. Alam niyo bang 30 years ang magiging sentensya kay Giselle? Ibig sabihin, matanda na siya bago pa siya makalaya. Anya kay Victor. Saka mabilis na itong tinalikuran. Napayuko si Victor habang walang tigil sa pagpatak ang mga luha. Walang pagsidlan ang katuwaan ni Alondra habang pinagmamasdan si Almira na inihahatid sa altar ni Don Fernando. Ang gwapo-gwapo naman ni Miguel na halatang hindi mapakali habang naghihintay ito sa altar kasama ng best man nitong si Tyrone. Napapaiyak siya.
Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang magiging masaya ang love life nila ni Almira. At kung nasan man ang kanilang mga magulang, alam niyang masaya ang mga ito sa naging kapalaran nila. Sayang, Papa, hindi mo kami naihatid ni Ate Almira sa altar. Mahinang sambit niya sa sarili. Napangiti siya nang matanawan sina Debbie at Paula na excited habang naglalakad rin patungo sa altar. Ang mga ito ang bridesmaid ni Almira. Kumuway pa ang dalawa sa kanya. Panalangin niyang maging maswerte rin ang mga ito sa magiging kapalaran ng mga ito sa pag-ibig, gaya nilang magkapatid. Parang hinahalukay ang tiyan ni Almira habang naglalakad patungo sa altar. Sa tabi niya ay ang proud na si Don Fernando na halos ipagsigawan kung gaano ito kasayang ihatid siya sa altar. Nakita niya si Miguel na tila maiiyak habang hinihintay siya. Sa kabila ng mga pinagdaanan ng relasyon nila, heto at sa simbahan rin ng kanilang tuloy, masaya silang nalampasan nila ang lahat ng mga pagsubok. Talaga palang makapangyarihan ang pag-ibig, kahit ang hirap ng mga nangyari sa buhay nila, lalo na sa mga pinagdaanan niya. Heto at si Miguel pa rin pala ang ending niya, ang lalaking kanyang pinakamamahal. God, wala na nga talaga siyang mahihiling pa. Lahat ng mga ipinagdasal niya, heto at unti-unti nang nabibigyan ng katuparan. Salamat po, Papa. Ang lahat ng ito ay dahil sa kabutihan ninyo. Bulong niya kay Don Fernando. Tatanawin niyang utang na loob ang lahat ng ito sa kabaitan ng matanda at hinding-hindi niya ito makakalimutan habang siya ay nabubuhay. Dahil mabuti ka ring tao, anak. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maging ama sa iyo. Salamat, Papa, dahil kahit hindi mo naman ako tunay na kadugo, itinuring niyo po akong parang isang tunay na anak. Debbie, alam mo bang crush ko yung pinsan mo? Bulong ni Paula kay Debbie habang naglalakad sila sa altar. Someday, gusto kong ikasal sa kanya. Inirapan siya ni Debbie. Naku, ang bata-bata mo pa. Yan na kaagad ang naiisip mo. Pwede bang talunin mo muna ako sa Scrabble bago ka mag-isip ng tungkol sa love? Ewan ko sa'yo, ang nerd-nerd mo talaga. Nakangiwing sabi ni Paula kay Debbie. Wala ka bang love life? Pinandilatan ni Debbie ng mga mata si Paula. Love life agad? Pwede bang graduate ka muna ng grade 6? Doon din naman ang punta nun. Bakit pa patatagalin? Sagot ni Paula. Uy, sabihan mo naman yung pinsan mo na huwag siyang masyadong suplado sa akin. Eh sino ba sa kanila? Marami akong pinsan, no? Siyempre, yung pinakagwapo. At saka yung magiging future CEO ng Stevenson Empire. Kinikilig na sagot ni Paula. Parang kahapon ay isang panaginip lang kay Almira ang lahat ng ito. Ngunit ngayon ay binibigyang katuparan na ng Diyos ang lahat ng kanyang pinakaaasam. Kapiling na niya ngayon ang lalaking kanyang pinakamamahal at hindi na ito isang panaginip na lamang. Napahalinghing siya nang maramdaman ng mga labi ni Miguel na pumagitna sa pagitan ng kanyang mga hita. Miguel, paulit-ulit na usal niya sa hindi maipaliwanag na sensasyong inihahatid ng ginagawang yun ng asawa sa kanyang katawan. Asawa na niya ang lalaking ito. At hinding-hindi na niya papayagang paghiwalayin na naman sila ng kanilang mga pride at kahinaan. Ipinapangako niyang pakamamahalin niya ito ng walang halong pag-aalinlangan. Hindi na niya kailanman pagdududahan pa ang wagas na pagmamahal nito sa kanya. Tsak na tsak niyang pinakamamahal rin siya nito. Ramdam niya kung gaano siya nito kamahal. Hinaplos nito ang mukha niya at masuyo siyang hinalikan sa pisngi, saka pabagsak na nahiga sa kanyang tabi. I love you too, Miguel. So much. Tugon niya rito habang unti-unti nang pumipikit ang kanyang mga mata sa matinding pagod at antok. Hanggang magising si Almira sa kaunting liwanag na nagmumula sa bintana. Sa kanya na-realize na tanghali na pala. Nilingon niya si Miguel na bahagya pang naghihilik. Alam niyang napagod ito ng husto. Nakailang rounds naman kasi sila kagabi. Halos hindi na nga sila lumalabas ng kwarto nila. To think na pareho nilang first time dito sa Maldives. Sa bagay, si Miguel lang sapat na, kahit na nasa ang lugar pa sila.
Sumilay ang isang pilyong ngiti sa mga labi ni Miguel. Nang pagmulat ng kanyang mga mata, ay nabungaran niya si Almira na nakatingin sa kanya. Hindi na ito isang panaginip lamang. Kagabi ay medyo natatakot pa siyang ipikit ang kanyang mga mata. Iniisip niyang pagmulat niyang muli, wala na naman si Almira. Kinabig niya ito at hinalikan sa balikat. I love you, my wife.